Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng partial analysis dito. Mga markers na padala ng ating mga ka-TH. Ito, maraming may-ari nito eh. Sa palagay ko, 3 ang may-ari nito. Pinagsasabay ko na lang para mas mabilis. Okay, so meron pa dito. Ito, nakasulat oh. Mamaya ating bigyan niya ng analysis kung ano yan. Merong markang 1942. So, panahon ng giyera. Okay, mag-umpisa tayo dito sa ano. Ito, ayan, kung tingnan sa malayo yan, merong picture sa malayo niyan eh. Saan na ba yun? Ito. Pag sa malayo mo siya tingnan, ay parang smiley siya. Smiley na sign. Ang smiley parang ano yan eh. Parang puso din na nagsasabi na treasure on the spot. So meron, kung tingnan mo sa malayo, merong dalawang mata oh, ito. Saka ito mas malalim. Saka nakaganon. Tapos parang maraming ngipin, di ba? Maraming ngipin nakaganon. Okay, kaya kung ito yung kanyang itsura sa malapit. Ayan, di ba? Maganda rin kasi ito malalim at ito maliit na malalim. So pwedeng natural shape rock ito. Itong mga guhit dito parang natural lang siya eh. Meron akong nakitang ganito na natural. Pero pwede rin na ano to. Wala naman tayo dyan sa site ngayon. Ang tool mark kasi ang hinahanap ko kung sinisil talaga yan. Pero hindi, dito kasi ayan, parang nag-crack lang siya. So ito yung natural pattern, pero itong butas na dalawa ay parang man-made eh. Ayan, tsaka yung hugis ng bato ay patulis siya, parang ulo ng buhaya. At dito siya nakaharap. Ngayon, dalawang sign yan. Ito pwedeng sukatin ang layo ng dalawang butas na yan eh. By inch, sabihin natin 4 inch. 4 inch. Okay, alam na natin. 4 inch is 4 meter distance in conversion. So, papunta siya dito. Kung saan, ganun din ang bato. Nakaturo ang mukha ng... Itong itsura ng bato ay matulis eh. Parang ulo ng buhaya. Kaya sukat lang ngayon ng 4 meters kung ano man ang sukat nitong dalawang butas, ano man ang distansya nila by inch, convert nyo lang sa meters. Kung 5 inch yan, testing kayo sa 5 meters. Walang mawawala kung subukan nyo. Pero itong dito, try nyo ito pagpukpok. Baka merong laman yan eh. Nakaumbok eh. Nakaumbok siya ito. Pukpukin nyo yan mga ka-TH. Okay, punta naman tayo dito. Tatlong triangle na ano, equilateral, pareho. So ang kahulugan ng nakatayo na triangle at yung nakahiga sa lupa na nagaganyan, ito nakatayo to eh. Ang nakatayo ay diyan siya mismo sa itong portion ng mga bato na ito. So papunta doon sa loob ang paghanap. So pwedeng tanggalin yung bato na ito, baka takip lang yan, papunta yan doon sa loob. Pero kung nakahiga siya na triangle sign, nakalatag sa lupa, so yan yung nagsasabi na mayroong tatlong bato na naka-triangulation at isa sa mga bato ay mayroong treasure under. So ito kapag nakahiga, nakalatag. So ikutin lang ang lugar at hanapin yung dalawang bato.
Itong minarkahan, isa ito sa tatlo. So, pwedeng dito at dito. So, naka-triangle yan. At isa sa tatlo ay mayroong treasure under. Yun yung mga nakita ko sa triangulation sign. Pero hindi lahat ay ganun ang meaning. Okay, so punta tayo sa iba. Ito, may nakita ako na ganito noon eh. Ito, meaning nito ay inside the cave eh. Yung parang ganun, may buntot. Yung ganun. So, merong cave at tinuturo niya ang cave papunta doon. Ito, square sign. Man-made yan kasi square. Bihira makagawa ng square sign ang nature. Pero kung mga butas, madaling magagawa ang nature ng bilog na butas. Pero kapag square na butas na ganyan, ay pwedeng man-made talaga yan. Okay, so parang may paa dito ah. Parang paa pala to, nagaganon no. Pero may quit nakaturo doon. So, ito, ang dot ay naka-align siya sa square, so papunta rin doon. So, ang direksyon niya ay papunta rito. Ang layo niyan ay ito, sukatin lang to. 5 to 7 meters yata ang sukat nitong box tsaka distansya sa dot. So, papunta siya doon. So, check nyo ang 5 to 7 meters. Estimate ko lang yan, dyan. Ano bang meron? Ang sabi ng sign ay merong kuweba, merong butas, merong tunnel na papunta doon. Kaya check nyo ang unahan. Pero kasi kapag nabubuhat to na bato, may maguluhan kayo dyan. Kapag ito na bato ay nabubuhat lang ng dalawang tao, ng isang tao, so pwedeng pagdating ng mga bagyo ay gumugulong yan. Kaya hindi na tama yung kanyang tinuturo. Kapag naggalaw na ito baka ibang posisyon yan noon. So mahirapan kayo dito mga ka-TH. Gawin nyo lang, gamitan nyo ng locator ang palibot. At kung saan mayroong malakas na detection, doon kayo mag-test dig. Sa palibot lang nito, pinakamalayo 9 meters, 5 to 9 meters. Nagbigay tayo ng allowance sa 9. Kasi 5 to 7 lang tayo. Okay, so dito na tayo. Ito. May nakasulat kasi na Japanese, ano ba to? Japanese troops. Troops ba yan? Japanese TRP? Ano ba yan? Japanese troops landed in Negros, May 21, 1942. Okay, so itong ganito, ito historical landmark. Katulad ito sa Leyte Landing na mayroong ding nakasulat na here in this site landed General Douglas MacArthur. Sa Leyte yun, sa Lingayen. Ito ay ganun din ito. Tingnan nyo kung mayroong estatwa sa unahan, estatwa ng mga Hapon. Kapag meron o sabihin natin mayroong kampo sa unahan ng Hapon. So ang itong nagmarka nito ay hindi ito minarka ng 1942. Minarka ito bago na nang gumawa na sila ng parang historical monument dyan. Kaya tingnan sa unahan kung anong monumento na Japanese. Kasi nagsabi siya na here in this place, dito sa lugar na ito, ay nag-land ang Japanese troop in Negros, dito sa Negros, May 21, 1942. So 1942 naglanding. Dumating ang mga Hapon. So, ano siya, maliit na porsyento na mayroong nakabaon
Dahil ang sumulat nito ay hindi Hapon. Ang Hapon ay hindi makasulat ng ganyang kagandang litra. So, ang sumulat nito ay yung nag-commemorate ng landing of Japanese sa lugar na ito. So, ito yung landmark. At tinayo ang landmark na ito, tapos na ang gera. Tapos ng gera. So, maliit ang tsansa na mayroong ibinaon dito. Kasi tapos na to ng gera eh. Commemoration na lang to. Pero kung nakasulat dyan ay kanji, na nagsasabi na ito ay kampo ng Hapon. O, di pwedeng meron. Pwedeng meron kung kanji ang nakasulat. Kaya lang ito English alphabet to eh. Ibig sabihin, Pilipino ang nagsulat nito. Ayan. Pero, ganun pa man, para mawala sa isip yung pagduda, ay i-detect nyo ang palibot nito. Lalo na kapag ito'y pantyon. Kapag parang libingan yan, detect nyo ang loob. Baka mayroong nilagay. Ang problema nga lang, baka ginawa yan 1950s eh. Di ba? Paano maglagay ang Hapon kung ang gera ay 1942 pa? And then ginawa tong landmark is 1950 or 1960s. So, mahirap siya. Pero sabi ko na, walang imposible. Try nyo lang pag-detect ang loob kung meron man parang pantyon dyan. Okay, so ito naman ang panghuli. Kung tingnan mo ay parang wala lang. Pero ang kaduda-duda dito, bakit nakapatong itong parang ulo na itsura? Bakit siya nakapatong dito? Yun ang tanong dyan. Bakit nakapatong yan? Ibig sabihin parang sinadya, di ba? Ito kasing isa matulis. Ito sa baba. Yung pinatong naman ay parang ulo ni Snoopy. Di ba? Pero merong dalawang butas. Itong guhit ay parang hindi tool mark eh. Papunta siya doon sa tinuturo ng uso. Pero itong sa baba, ibang tinuturo niya papunta rito eh. So ano bang sundin nyo dito sa ganitong ano? So dalawa ang puntahan nyo dito mga katiyets. Locate nyo. Itong ganito na may linya na ganyan. And then may dalawang dot. So ang direksyon talaga niyan ay papunta roon. Pero kasi itong sa baba ay papunta naman dito. Kaya dalawa ang ating direksyon. Ngayon, dito na magagamit nyo ang inyong dowsing o pendulum. Puntahan nyo lang itong unahan. Okay, umpisa kayo sa 4 to 9 meters. Papunta doon. Itong 9 allowance na yan, 7 lang talaga yan. Karamihan ng distansya ay 5 to 7. Ang 4 naman ay nag-adjust din tayo ng pabalik 1 meter. So, ano lang talaga yan, 5 to 7. Kaya nga meron tayong 5, 3, 7 distances na malimit na ginagamit ng Hapon sa pagbaon. Galing to sa marker ng mga sukat. Kapag mayroong magandang sukat, 3, 5, 7 ang distansya. Pinakamalapit 3, kalagitnaan 5, 7 pinakamalayo. Kung i-adjust naman ay pinakamalayo ay 9. Bigyan ng allowance. Okay, so ano ba tong mga dito? Baka nakasulat yan, no? GAL eh. Parang Japan Airlines. Ayan, no? May A dito eh. And then L. Okay, so kayo lang naman ang nakaklaro diyan. Sa paningin ko lang siguro yan. Dito naman sa baba, itong pinatungan na bato ay matulis siya. Arrow way siya, arrow. Siya ay pointer. Papunta siya dito.
So, ganun din, 5 to 7, detect nyo using your locators, electronic or manual locator. Okay, maganda kasi na ano to eh, na sign kasi pinatong yung bato sa isang bato. Bihira lang mangyari ang ganyan. Lalo na pinurma ito na parang ulo ng hayop. So, pwedeng meron dyan. Hindi lang natin nakikita. Ito sa malayo, mata siguro to. Tingnan sa malayo. So, kung ito yung mata, dito siya pupunta. So, tama itong tinuturo ng baba. Mga katiats. Kung ito yung mata, dito ang paningin niya, and then itong maliit na bato sa baba, pareho sila ng tinitingnan. Pareho ng direksyon. Kaya pwedeng malaki ang tsansa na dito sa baba ang direksyon na tama. Itong bato, pampagulo lang ang kanyang pointer. At kung mata talaga to, so ito na nga yung direksyon na maganda. Okay, so ganun pa man to direction, dalawang direction ang i-detect nyo ng inyong mga manual na gamit, mga katiats. Okay, so wag mawalan ng wag mawalan ng gana. Ang dami nang nawala ng gana. Mga kasama ko nawalan na ng gana yung iba ay patuloy pa rin. May kasabihan na ang titigil ay hindi magwawagi. Of course, totoo talaga yan. Titigil ka sa paghukay, paano ka makakita? Di ba? Maniwala lang. Huwag mawala ng pag-asa. Hanggang sa maliksi pa, malaki ang tsansa na makakuha. Lalo na kapag mga legit markers ang inyong natagpuan. At habang narito pa kami, ako at ang iba pa na nagbigay sa inyo ng inspiration na hindi kayo nag-iisa sa paghahanap niyan. Okay, habang meron pang inspiration ay hukay ng hukay lang. Total naman, test dig lang naman eh. Test dig ang pinaka-importante, 2 meters. Test dig 2 to 3 meters lang. At kapag walang makitang mga gamit ng tao, gamit ng hapon, magandang marka ng mga HTM, mga bato na may mga marka, kapag walang mga ganun sa 3 meters or 2 meters na test dig, lalo ng lupa ay hindi backfill, original, ay wag na magpatuloy. Kahit mag-detect yan, wag magpatuloy. Dahil sa lupa talaga yan mahalata. Kapag ang lupa ay undisturbed, hindi nagalaw, walang backfill, walang signs, walang man-made signs, walang man-made na gamit na naibaon, ay wala talaga yan. Ang detection kasi palagi nandyan yan. Kapag nag-detect ka, meron talagang ma-detect. Kasi daming mineral sa lupa eh. So yan ang dyan, mga katiyats. Huwag maghukay kung walang magandang underground signs na makikita. Okay, stop lang sa hanggang test dig lamang na 2 meters to 3 meters deep. Okay, magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago lang. Sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam.